Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Muli po isang mapagpalang pagbati mula dito sa inyong inang bayang Pilipinas. Ito po ang programang Global na Tayo, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan na Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating Master Control side. Of course, nandiyan pa rin sila Miss Susan Aizon, sa ating Wirecast, si Hero, and of course sa ating live audio streaming, nariyan pa rin si Leo, and of course ang ating executive producer for today and always, si Miss Stephanie Vicente. Tayo po ay inyong programa pong ito at mga programa sa Radyo Pilipinas World Service ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyong pong mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayon na rin po sa ating YouTube channel. I-type nyo lang sa inyong YouTube browser Radyo Pilipinas World Service at ang ating real-time, on-time, live audio streaming. I-download nyo lamang po ang ating PBS Radio app sa inyong mga smartphone at iPhone. Siyempre, pag smartphone, punta lang po kayo sa Google Play at kapag sa iPhone, punta po kayo sa App Store. At sa mga browser na yan, i-type nyo lamang eBox PBS Receiver. E as in excellent, V as in victory, O as in October, and X as in Xerox. At kapag na-download nyo na po yan, i-tap nyo lang, makikita nyo na po ang mga tile icon ng mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Kasama na po dyan ang Radyo Pilipinas World Service. Ano po? Ayan, itap nyo lang po yan. Kaya't ang aming pong pakisuyo sa inyo, sa ating mga overseas Filipino workers sa amang panig ng mundo, maging ang mga nagsumusubaybay sa atin sa pamamagitan po ng ating programang ito dito sa ating himpilan, paki-like and share na lamang po. Ayan, please like and share ang ating mga social media platforms. Marami po tayong pag-uusapan sa puntong ito, lalong-lalo na kasama natin ang Department of Migrant Workers sa pamumuno ng ating kalihim Secretary Hans Leo Kakdak. Sa pagbabalik po ng programa, makalipas lamang ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Kapag ligtas ng lumabas, kunin ang emergency go bag at mag-evacuate sa open area o evacuation site. Iwasan ang paggamit ng elevator. Umiwas sa mga tulay, matataas na gusali at estrukturang maaaring gumuho. Maging alerto sa aftershocks, landslide at sunog. Kung malapit sa dagat, makinig sa mga opisyal na tsunami advisory ng barangay o lokal na pamahalaan. At huwag kalimutan, kumustahin ang mga bata at pakinggan ang kanilang saloobin pagkatapos ng lindol. Manatiling alerto, ligtas at handa. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital.
dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Ako'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Tulad po na nabanggit ko kanina, makakasama po natin ang ating Department of Migrant Workers sa pag-uusapan natin dito sa ating edisyon ng Global na Tayo. Ano bang pag-uusapan natin dito sa Global na Tayo? Lalong-lalo na kinukuha na nananawagan tayo sa atensyon ng ating mga Filipino seafarers. Yan. Bakit mga Filipino seafarers? Sapagkat nagkaroon po ng kasunduan ang Department of Migrant Workers at ang International Seafarers Welfare and Assistance Network o SWAN. Ito ay upang palakasin. Ito po yung kanilang palakasin, palawakin ang kanilang pagtutulungan upang mapabuti ang kapakanan ng mga Filipino seafarers. Hindi lamang po mga Filipino seafarers kundi ng kanilang pamilya. So napakahalaga pong pag-usapan nito. Ano ba ang nilalaman nitong kasunduan na ito sa pagitan ng DMW at ng SWAN o itong International Seafarers Welfare and Assistance Network. Ayan. Kasi napakalaking bagay po ng mga tulong na pwede nating ibigay o pwedeng ibigay ng gobyerno, lalo na ng DMW dito sa ating mga Filipino seafarers. Ayan. At ano ba tong mga May ba tong mga tulong na ito? Ito ba ay through training at education? Ito ba ay through in-kind or let's say mga benefit package o financial package? Malalaman po natin yan sa pagkikipag-ugnayan natin sa ating Department of Migrant Workers. Bukod po dito sa usapin ng pagkikipagkasundo ng Department of Migrant Workers dito sa International Seafarers Welfare and Assistance Network, pag-uusapan din natin, may magandang balita rin tayo para naman sa ating mga land-based workers, lalong-lalo na sa ating mga overseas Filipino workers dyan sa Hong Kong. Sapagkat ang gobyerno po ng Hong Kong inaprubahan na yung 2.2% increase sa kanilang minimum allowable wage o MAW ibig sabihin minimum wage. Nag-increase mo sila. Ang government of Hong Kong nag-increase na ng kanilang minimum allowable wage ng 2.2% para sa mga foreign domestic workers. Take note, 2.2% increase sa minimum wage para sa mga foreign domestic workers. Kasama na po dyan ang mga Pilipino na nagtatrabaho as domestic helpers dyan po o household workers dyan po sa Hong Kong. Napakagandang balita po niyan. So this means yung pong standing salary nila bago itong minimum wage sa Hong Kong na 4,990 Hong Kong dollars, ito po ngayon ay papanik na sa 5,100 Hong Kong dollars. Ulitin ko mula sa 4,990 Hong Kong dollars bago pa ma-implement yung 2.2% na wage increase, na-aproba na po yan, 2.2% increase. Ngayon po, papalo na. Mula sa 4,990 Hong Kong dollars, ito po ngayon ay papalo na sa 5,100 Hong Kong dollars per month. Ayan, so malaking bagay po yan para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa Hong Kong as mga household helps natin. Okay? Napakalaking bagay po niyan. Sige, lahat po yan tututukan natin dito po sa ating programang Global na Tayo. Tabayan nyo pa rin yan. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule.
Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Alright, medyo inaantabayanan lang natin ang Department of Migrant Workers po. Pero habang inaantabayanan natin yan, dumako muna tayo. O nga pala, gusto ko munang batiin yung ating mga kababayan dito sa may bahagi ng Singapore. Magandang umaga po sa inyo. At kay Sean Kyle Flores dito po sa may Angeles City, Pampanga. Yan, maya paabak po kay Kongan sa ating mga kabalin. Okay. Well, dumako tayo dito. Bago tayo pumunta dito sa DMW at sa Hong Kong, itong ating mga kababayan sa Singapore, nabanggit ko yung Singapore, sapagkat day 2 nitong mga nakalipas na araw, day 2 nung tinatawag na Alagang OWA Serbisyo Caravan sa Singapore. Ano po? So, patuloy po yung pagbibigay serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa ating mga overseas Filipino workers dito po sa bansang Singapore sa ikalawang araw ng Alagang OWA Serbisyo Caravan. Lumagsa po kasi yung ating mga kababayan na nagnanais na mag-avail ng mga serbisyong kinakailangan sa kanilang dokumentasyon, trabaho at kapakanan. Alam nyo ba na itong day 2 nagkaroon ng koordinasyon at pagtutulungan ang 16 na ahensya upang maayos na matugunan mas maraming bilang ng ating mga kababayang overseas Filipino workers na dumating. Ipinakita nito yung patuloy na pagpapatupad ng tinatawag nating whole of government approach sa paghahatid ng maagap, organisado at makabuluhang serbisyo para sa ating mga OFWs. Kasama na po dyan yung mga documentation, halimbawa yung birth certificate, halimbawa yung sa Philippine Statistics Authority, PhilHealth, ayan, yung SS, meron ding SSS, meron ding iba pang mga documentation na kinakailangan. Halimbawa, yung mga kinakailangan ng mga dokumento para sa DMW at iba pa. So, napakarami pong mga serbisyo dyan. Maging yung PhilHealth, nandiyan dyan din yung serbisyo caravan na yan. So, sana kung may mga anunsyo, na may magtutungong serbisyo caravan sa inyong mga lugar, lalo na yung mga nakikinig sa ating mga overseas Filipino workers sa mga panig ng mundo, wag po nyo sasayangin yung pagkakataon. Kung kinakailangan, kung may pagkakataon po kayong pumunta po kayo, sapagkat napakarami pong serbisyo ang pwedeng ibigay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Tulad nito, yung sa Singapore, na 16 na ahensya ng gobyerno ang nandoon upang magbigay ng kagyat na serbisyo, mga dokumentasyon, at iba pang mga pangangailangan. Maski na sabihin na natin patungkol sa trabaho at mga dokumentasyon na kinakailangan nyo. Passport, birth certificate, marriage contract, kung minsan pag naghahanap pa kayo ng mga birth certificate ng mga anak ninyo, pwede rin. Kung may mali dun sa birth certificate nyo, pwede nyo iayos dun, at marami pang iba. Renewal siguro ng passport, at saka yung tinatawag na yung OWA, yung OWA card. Ayan, maraming mga serbisyo po diyan. Now, bukod sa Singapore, meron pa ho, dahil itong ating DMW mukhang hindi marunong yata magpahinga tong DMW, maging itong ating Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Kasi bukod dito, nagpunta rin sila sa Dubai, sa Middle East naman, dahil kapag proseso ng tinatawag na mga Online Employment Contract Verification System o OECBS sa Dubai. Ayan, marami rin tayong mga natulungan o marami ring natulungan
ang ating mga ang mga taga DMW at ang mga OWA dito sa tinatawag nilang ikalawang leg din ng bagong bayani ng mundo, OFW Serbisyo Caravan sa Dubai. Meron ding mabilis at maayos na kumpletong serbisyo ng gobyerno para sa ating mga overseas Filipino workers. Kabilang na po yung mga contract verification, OWA e-card, kasama na dyan yung SSS, maging yung National ID Services. Dyan po ginawa sa sa Dubai. Yung tinatawag nilang bayani ng mundo, OFW Serbisyo Caravan. Okay? So, umiikot talaga sila. Para mailapit ang serbisyo ng gobyerno dito sa ating mga overseas Filipino workers. Alright, tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating himpilan, sa ating programa. Kasama na po natin ngayon mula sa Department of Migrant Workers, walang iba kundi si Undersecretary Felicitas Bay. Magandang umaga po, Undersecretary Bay. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Hello, Mr. Sampang. Magandang umaga po sa inyo. Ganon din po sa inyong mga tagapakinig. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po. Thank you very much, Undersecretary Bay, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin dito sa programang Global na Tayo. Napatawag po kami sapagkat nagkaroon pala ng isang kasunduan sa pagitan ng Department of Migrant Workers at ng International Seafarers Welfare and Assistance Network o SWAN patungkol po dito sa ating mga Filipino seafarers. Can you give us some details regarding this Memorandum of Understanding na ito? Opo. Sir, yun pong ISWAN, ito yung International Seafarers Welfare and Assistance Network. Ito po isang samahan o grupo ng mga international organizations and companies na meron pong commitment para ma-improve o masaayos ang welfare of the seafarers. So, yun pong DMW, alam naman po ng lahat, ito po yung primary or the government agency primarily in charge of the welfare and employment of Filipino workers, which includes seafarers. So, sila po ay nun pong, I think that was Thursday. Last Thursday po ay nagkaroon po ng cooperative framework na in-establish between the the government agency and ISWAN na tungkol po sa suporta sa welfare ng Filipino seafarers and their families. So, ano po to? It's a coordinative mechanism kasi po may mga lumalapit po sa atin sa DMW at may lumalapit din po sa ISWAN dahil sila po ay may grupo po sila ng mga nangangalaga ng mga sa ating seafarers. So, yun pong assistance measures natin at ang kanilang network ay yung network po ng kanilang mga tumutulong ay magkakaroon po tayo ng mas matibay na ugnayan. Kasi po may ugnayan naman, sir. Kaya lang po, mas maganda po yung strengthened cooperation. So, magkakaroon po ng orientation sa bawat isa, like i-orient po natin ang ISWAN, ganun po yung kanyang mga volunteers on DMW programs and services. Sasama din po tayo doon sa kanilang mga ISWAN-led activities na aligned sa ating welfare goals. Then, yun pong magkakaroon po tayo ng mga coordination meetings. Yun po yung ating role or responsibility sa DMW. So, meron din po tayong focal person for coordination. Ito po yung sa ating, because these are sea-based workers or in the sea-based sector, yun pong ating sea-based bureau would be one of our focal or our primary focal bureau on the matter for coordination. Yung pong ISWAN, meron po silang 24/7 multilingual helpline na nagsusuporta sa mga seafarers worldwide. So with that po, makaka-extend po ng emergency aid ang ISWAN at magkakaroon din po ng mga through whatever avenue it will be available, yun pong humanitarian support. Kasi alam nyo naman po yung mga nangyayari, yung sa hostilities,
Yes, yung mga yes, yes. piracy cases, mga trauma-affected seafarers. Mhm. So, yan po ay bibigyan natin ng higit na matibay na ugnayan with the DMW and the ISWAN kasi meron silang 24/7 helpline on the matter. Then, tayo din po, ang ISWAN po at ang DMW ay nag-usap na tungkol po dun sa PEOS, yung pre-employment orientation seminar, at tututukan po natin yung tungkol sa issue ng mental health at saka psychosocial topics. Ayun. Yun po, quarterly updates or meetings, coordination meetings between ISWAN and the DMW. Dati, nabanggit ko kanina, sir, na dati naman po na may coordination. Mas maganda lang po na pagtibayin natin through a memorandum of understanding or agreement para po tuloy-tuloy, walang patid at makakaasa po ng mas matibay or mas, I would like to say, formidable assistance for our seafarers. Yusek, matanong ko lang, itong ISWAN, when we say ISWAN, marami itong mga seafarers under their accreditation. Tama po ba ako doon? Actually, sir, it's a welfare and assistance network. So, kung ano po, yun pong mga, yun, even po yung ating mga manning agencies, they also have coordination with ISWAN. So, yun okay. pong, normally po, it's, parang it's a welfare network po. So, yun pong mga lumalapit, halimbawa po, whether you are from the workers' family, the seafarers' family, or you're also with another government organization, or you are with the licensed manning agency, yun po ang matutulungan ng ISWAN. At ang ISWAN nga po ay nabanggit ko ay may 24/7 helpline support sa seafarers. Alright. Noon pong ako ay nasa Dubai, mabanggit ko lang sa inyo, sir, maganda po yung coordination namin sa ISWAN nung meron po tayo mga seafarers na nabalitaan nyo naman po siguro yung sa pandemic, yung meron pong mga barko na were held at the port, not because they have problems, but because hindi po makakapaglayag dahil kasalukuyan pong natenga doon sa port, hindi po makakalayag. So, meron po tayong coordination doon sa ISWAN. Yun po yung binabanggit ko na even before, meron naman pong coordination sa ISWAN. Maganda lang po na meron tayong pinagtibay na kasunduan tungkol po sa ating ugnayan. So meaning, Yusek, itong mga contact numbers ng ISWAN is already distributed sa ating mga manning agencies at alam na rin ng ating mga Filipino seafarers. Tama po ba? Yes, I would like to believe, sir, na ito pong kanilang 24-hour hotline or helpline. Ito po ay distributed everywhere, and at the same time, ang ano po natin is we are part of the information drive. So tayo rin po sa DMW at tayo po sa DMW at sa yung mga migrant workers offices natin ay ikakalat po natin yan. Ma'am, can we have that number on air dito ngayon? Sir, ipapa-check ko muna po kung ano po yung numero na ibinigay sa atin po. Alright, we'll follow. And I'll have you I'll have you informed on this matter. Opo, para ma-ano na rin po namin, ma-disseminate at ma-plug na rin po namin yung mga numbers sir, na yan. Ano po? I-ano ko po sa inyo, i-text ko po sa inyong staff yung helpline or hotline na na ibinigay po sa ating bureau. So ibig sabihin, ma'am, Yusek, halimbawa ako isang Filipino seafarer at may nagkaroon ako ng problema habang ako'y nasa barko, may it be contract related or work related, pwede ko pong mahingi ang tulong ng ISWAN sa pamamagitan nitong mga hotline numbers na ito. Apo, it's I would like to believe po it's a WhatsApp number. Apo. Okay. And then sir, i-ano ko lang po, syempre po kung may problema po ang
kung may problema po ang isang seafarer, because they are on board, Mhm. then they have to bring the matter first dun sa may grievance machinery po sa barko. Okay. So, okay. doon muna po dadalhin. Halimbawa po, ako ay isang able-bodied seaman. Mhm. Kailangan po, dalhin ko muna kung sino po yung nakakataas sa akin. Mhm, mhm, And mhm. then, if yun pong may hierarchy po ng pag-address ng problema. Mhm, So, kung okay. ano po yung hierarchy, susundin po yun. Unless, ang problema po ay yung, halimbawa po, ako ang nagrereklamo, ako yung able-bodied seaman at may problema po dun sa aking pinaka-supervisor. Mhm. And then, yun po yung ating kailangang matugunan dahil ang problema mismo ay yung hahatiran ng problema. Then, Yes. you can elevate it to the kapitan halimbawa po. Yun po yung may hierarchy din po of, Oh, yes. or there's a channel where you have to address the problem. Then, kung halimbawa pong ako po, I'm speaking objectively on how a matter should be addressed, Mhm. then that would be the time po, halimbawa, iparating po sa amin, sa DMW, or baka hindi rin po na iparating sa licensed manning agency. So, the DMW will reach out to the licensed manning agency. Yeah. Pero kanina may nabanggit kayo maganda. I think it caught my attention. Ano po, Yusek Bay. Lalo na yung mga nasa conflict areas, yung mga seafarers natin na dumadaan sa mga conflict areas, ano, tulad dito sa may Red Sea, sa may Yemen. Yes, sir. Yes, sir. Nabibiktima ng mga, alam nyo na, hostage taking. How will DMW and SWAN play o coordinate with each other pagdating dito? One would be, nabanggit ko po sa inyo na meron po kaming coordination mechanism and quarterly update. So, para po maayos po yung, halimbawa po yung sharing of information because alam niyo naman po, sir, there are certain matters or items that we cannot also, because of confidentiality, Yes, hindi yes. naman po natin masishare. Opo. So, pag-uusapan po yung sharing of information kung Mhm. paano po. But be that as it may, ang ano po dyan, yun pong ating pinirmahan ng ating secretary. Okay. So yung pala ang ano doon. Merong tight na coordination between DMW and ISWAN para po dito sa mga mabibiktima rin, yung mga kumbaga napupunta ba na hostage na mga kababayan natin Filipino seafarers kapag sila ay dumadaan o napapadaan dito sa mga tinatawag na mga conflict zone areas o dito sa mga red zones, katulad nito sa Red Sea. Dahil 'di ba marami tayong mga kababayang Filipino seafarers na nabiktima o na hostage, na hostage ng mga ikang rebelding grupo diyan sa Yemen. So ayun pala. So Yusek Bay, malaki rin ba ang magiging role ng DMW at SWAN dito sa mga kababayan nating na hostage, lalo na pagdating sa kanilang mga mental health? Yes, sir. Kagaya po nung yun pong ang isa pong aming balak ay ang ISWAN po ay mag-serve as resource partner natin sa pre-employment orientation seminar, especially on matters on mental health and psychosocial topics. Opo. Okay. Ang target po natin ngayon ay tungkol dun sa mga papaalis, so yung pre-employment orientation seminar. And of course, sabi nyo nga po, matagal na ito, Yusek Bay, pinagtibay lang natin sa pamamagitan ng isang memorandum of understanding. Yes, sir. Yeah. Apo, para po identified yung ating roles and responsibilities at ano po yung ating collaborative mechanisms. Mas maganda po yung ganun yung ating pag-uusap. Hindi naman po ibig sabihin na nung wala pa tayong agreement or an arrangement with them ay hindi maganda yung pag-aayos. Mas maganda po na isinusulat po natin at para po mas maganda po yung coordination and collaboration mechanisms. Ito pong memorandum of understanding na ito, effective immediately, at kung kailan ba mag-expire itong MOU na to kung meron man? Ano po, the MOU po is good for 2 years and then subject po to renewal unless any one of the parties would terminate it earlier. At ito po I would like to believe po it's effective immediately.
Oy, okay. So, alright. Well, Opo, maraming... yun lang po aming mga focal person ay kailangan pong umupo. Kasi po, maliban sa Memorandum of Understanding, siyempre po yung mechanics of implementation. Like, sino po yung focal unit namin, sino din po yung focal unit ng ISWAN, saka ano po yung mga magiging programs and services Alright. na isa sa katuparan natin. Well, sasamantalahin ko na, Yusek Bay, yung pagkakataon na makapanayam kayo. Bukod dito kasi sa MOU sa pagitan ng DMW at ISWAN, may maganda pang balita, lalong-lalo na para sa ating mga overseas Filipino workers, lalo na yung ating mga household workers sa Hong Kong. Okay po. Na-aprobahan na pala, na-apply na pala 2.2% wage increase para sa mga household workers, domestic workers doon, including Filipinos, Yusek Bay? Apo, ang government of Hong Kong po, mayroon po silang minimum wage and it's a minimum hourly rate po of 42.1. Yun po yung naging increase. At ito po ay for the household service workers. So, bali po it was effective September 30, 2025. So, it's 5,100 po yung naging increase po. Wow. Okay po. Yun po yung yun po tungkol sa domestic workers. Yung food allowance po ay the same, 1,236 per month. Ang na-increase lang muna po ay yun po tungkol sa domestic workers. So, bukod sa wage increase pala, may food allowance pa. Although hindi nag-increase, pero may food allowance pa. Opo. Ayun, okay. Opo. Yun po yung kasalukuyan po. So, it's 5,100 Hong Kong dollars po yung effective September 30, 2025. And yun pong food allowance ay 1,236 po. Per month din yun, per month. Ano po? Opo. Sir, I'm speaking of Hong Kong dollars po. Opo, Hong Kong dollars. Pero, meron pala tayong OFW Global Center sa Hong Kong. Yes, sir. Ito po ay pinasinayaan noong second quarter of the year. Yun po ang DMW OWA OFW Global Center. Sa Hong Kong, okay. Apo. Ano pong purpose nito? Ito po ba ay parang venue hall lang o pwede rin gamitin para sa ating mga distress OFWs? Sir, parang ito po yung ating parang venue for programs and activities of the Philippine Consulate and also of the OWA and DMW through our Migrant Workers Office. So, hindi po siya housing for the distressed workers kasi Yes. po meron po tayong housing provision for the distressed workers, hindi po doon sa building na yon. Okay. It's a separate accommodation at hindi po natin i-announce dahil syempre po Okay. it's for Opo. our distressed workers. But marami po tayong mga naging activity dyan. Kagaya po ng overseas voting, dyan Yes. po, isa po yan sa naging presinto. And yun pong mga activities ng DMW, ng OWA, at ganon din pa ng Philippine Consulate. Ayan. Kagaya po yesterday, if I may share, sir, Go ahead po. ang Zonta of Tuguegarao and Zonta of Isabela, nagkaroon po sila ng legal aid program in coordination with the Philippine Consulate in Hong Kong at in coordination din po with the Migrant Workers Office and the OWA. So 341 ang participants po natin. Kahapon mga kababayan natin, binigyan po ng kasalukuyan na legal guidance or legal assistance. Halimbawa po tungkol sa kanilang mga properties. Alam nyo naman po na nag-i-invest yung ating mga kababayan. Tinuturuan po yung halimbawa po, paano yung pagpapatitulo, sino yung lalapitan mo, nararapat ba na ikaw ay magbigay ng special power of attorney sa isang kamag-anak or saan pa man, kasi po normally ganun po yung nagiging problema, or sabihin natin nagkakaroon po tayo ng mga konting irritants pagdating po sa properties, ganun din po sa relations, halimbawa po Totoo. maayos ang samahan ng mag-asawa or nagkaroon po ng custody battle, tuturuan po ng ating Meron pong mga lawyers at mga justices na from the Philippines
Na- through the Sonta Isabela and Sonta Tuguegarao na nagtungo po sa Hong Kong nung Sabado at kahapon po ay nagkaroon ng legal aid program. Alam nyo, Yusek Bay, namamangha ako sa mga truly, honestly, namamangha ako sa mga serbisyo na ihahatid para sa ating mga OFWs. Who would think 10, 15 years ago na may magkakaroon ng mga ganitong parang serbisyo, no, sa ating mga OFWs na talagang pupuntahan sila mismo doon sa mga host country. Kasi noon malaking problema yan ng ating mga OFWs yung pagpo-process ng mga documents, ano po, Yusek Bay. Sir. Diba? Minsan magbabakasyon sila, nauubos yung bakasyon nila sa pag-aasikaso ng mga dokumento dito sa Pilipinas. Tulad nung nabanggit nyo, yung titulo, ay ang isang OFW noon, siguro 15, 20 years ago, hindi alam kung saan magsisimula. Baka naloloko na sila, hindi nila alam. So, Lalo na po yan ay kanilang pinaghirapan o Oo. kaya pati ho yung relasyon sa pamilya. Yes. Para po maayos yung relasyon sa pamilya, we will not pray for the family to be disintegrated. So, ano ba yung mga dapat pag-usapan ng pamilya? Tama. Napakalaki. Hindi ko nga malaman kung nakakapagpahinga pa ho kayo dyan sa DMW kasi sinusubaybayan ko. Obligasyon po natin yan, sir, na tumulong sa ating mga kababayan in all our posts nationwide and all our posts worldwide. Binanggit nyo na rin po, sir, na ang tulong ay ninalapit natin sa ating mga OFWs. Marami po tayong mga migrant workers offices. We have 42 offices worldwide. Ito po ay manned by our labor attaches and our technical staff and also our welfare officers. Ganon din po ang ating 16 regional offices. Hindi lang po ang main office ang nagbibigay ng serbisyo, gayon din po ang ating mga regional offices. Okay. Kasi tinututukan po namin dito sa Global na Tayo, dito sa impilang Radyo Pilipinas World Service, yung mga ginagawa po ninyo, mga serbisyo caravan ng DMW. Yes, sir. Kagagaling nila ng Singapore, tapos napunta kayo ng Dubai, galing pa kayo ng sabay-sabay po Jeddah, yan. grabe. Ayan po ay simultaneous, sir. So, meron pong grupo, kahapon ay nasa Dubai, from Abu Dhabi, they proceeded to Dubai. At the same time po, may grupo na nasa Riyadh at may grupo din po na nasa Singapore. Ayun. And then, iba po yung legal caravan na binanggit ko sa inyo kanina na naganap sa Hong Kong. Wow. So, sabay-sabay po yan. Sabihin po nating walang patid po at walang puknat ang pagtulong natin sa ating OFW, whether it's legal, whether it's employment facilitation, employment assistance, OWA membership, ganun din po yung ating mga contract verification and whatever assistance we can provide. Kasama po natin ang iba't iba pang ahensya, katulad ng DSWD, ang PhilHealth, ang Pag-ibig, ang SSS, ganun din po yung DTI, at ang Department of Tourism, Department of Agriculture, kung ano po yung pangangailangan ng isang lugar, pinipilit po nating matugunan. Alright. With that, maraming salamat po, Yusek Felicitas Bay, sa oras na pinagkaloob nyo. Like I said, honestly, thank you very much po sa mga efforts at mga ginagawa ng DMW, maging ng OWA, para mailapit ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga overseas Filipino workers. Maraming salamat po, Yusek Bay. Okay, sir. And then yun, isend ko po sa inyong staff, Opo. yung contact, Yung ISWAN. yung contact numbers po ng ISWAN. ISWAN. Opo. Opo. Pwede ko rin pong i-dictate po. Opo. I-send ko na lang po I-send sa nyo inyo. na lang po, Yusek, para mas malinaw po. I-send nyo na lang kasi we will use that and we will plug that. I-air namin po dito sa ating programa. Sige po, sir. Opo. Okay po. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat. Thank you very much. Ang ating pong Undersecretary Felicitas Bay ng Department of Migrant Workers. At sa pamamagitan po ng panayam na yan, tayo po ay magpipili na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng lahat ng ating nakaagapay sa ating Global na Tayo team, ako naman po inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. And before we end, of course, wag sanang kalimutan, pakisuyo namin, please like and follow our official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service,
at subscribe sa ating pong Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Muli, ito po ang inyong lingkod, public servant, manggagawa sa gobyerno, Ray Sampang. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.